What is up mga bro, it is me again, Ride Moto, and for today's video, samahan nyo ako para sa second year PMS ng aking Raider 150 Fi na si Red Kidlat. So andito na nga tayo ngayon sa Suzuki para ipa-PMS ang aking motor, no. Dito na rin kasi ako bumibili ng langis saka ng mga pyesa pang Raider Fi para siguradong legit na SGP yung mabibili natin. And para wala nang hassle, dito ko na rin ipapakabit yung mga pyesang bibilhin natin para sa PMS ni Red Kidlat. So ayun na nga, agad na rin sinimula ng pagdidrain ng langis ng motor natin para sa change oil. Tapos habang dinedrain yan, tinatanggal na rin ni sir yung fairings kasi magpapalit din tayo ng spark plug. So ayan, gamit ang air compressor, binubugahan ng hangin yung paligid ng spark plug natin, no, para matanggal yung mga alikabok. Nang sa ganun, kapag tinanggal na yung spark plug, hindi maaalikabukan yung pinaka-slot niya dyan. Tapos isasabay ko na rin dito yung pagpapalit ng air filter, no, kasi 2 years na, and ngayon pa lang tayo magpapalit ng air filter. Pero okay lang yun kasi magna 9,000 pa lang naman yung odo natin. And based naman sa manual, ang air filter ay pinapalitan every 12,000 kilometers sa odo. Or kapag nakaisang taon na. Pero ako kasi mas nagbe-base ako sa odo. Kasi sayang naman, 'di ba, kung hindi pa masyado nagagamit yung motor tapos magpapalit tayo kaagad. So ayan na nga yung air filter na Red Kidlat, and makikita natin na medyo madumi na nga, no. So dapat hindi natin pinapabayaan yan kasi katagalan kapag hindi tayo nagpapalit ng air filter, dudumi kaagad yung throttle body natin. And pwede siya makaapekto sa performance ng motor. Kaya yan, nililinisan din yung pinaglalagyan ng air filter. So punas-punas lang, okay na yan. Tapos ito pala yung mga pinagbibili natin para kay Red Kidlat, no. So syempre ayan yung langis, oil filter, air filter at coolant. So after madrain ng langis natin, kinakabit na rin ni boss yung bago nating air filter, no. Para sa inyong kalaman, dyan nga pala nakalagay yung air filter ng Raider sa right side, and meron lang siyang 3 screws para sa cover. So tapos nyan, sunod namang papalitan na yung spark plug natin. Though hindi pa naman siya palitin, pero gusto ko kasing matry yung Uma Racing spark plug na binili ko matagal na. And syempre tatabi natin tong stock para may backup tayong spark plug in case na magka-problema or kung sakaling hindi natin magustuhan yung gamit natin ngayong spark plug. Pagkatapos ay sunod namang binaklas ang aking brake caliper sa harap dahil upon checking palitin na rin pala yung brake pads natin. So isasabay na rin natin dito. Chinek din natin yung sa likod, medyo makapal pa naman, kaya harap lang muna ang papalitan natin. So ayun guys, ayun na yung brake pads natin. Palitin na rin. Sinimulan na nga rin i-drain yung coolant dito dahil syempre 2 years old na yung motor natin, and ganoon din yung coolant na nakakarga sa kanya, no. So mas okay kung mapapalitan na para mapanatili nating maganda yung cooling system ng ating motor. At pagkatapos ng lahat ng pagdidrain na nangyari, inalagay na yung bagong langis ni Red Kidlat. Tapos sinunod na rin naman agad yung coolant. Siya nga pala guys, ang gamit kong langis ay semi-synthetic na Easy Star. You can go for fully synthetic kung may budget, mas maganda yon. Pero since small displacement lang naman tong motor ko, and regular din natin ginagawa ang change oil, semi-synthetic is enough at least para sa akin. Sa coolant naman, Suzuki Long Life ang ginamit natin. 2 bote yung binili ko, 500 ml ang laman ng isa, and halos 1 3/4 yung nagamit dito sa motor natin. So dito naman, ina-adjust ni boss yung minor natin para bumalik lang naman sa normal, no? Kasi minsan katagalan, bumababa o tumataas yung minor natin dahil nga sa vibration. Tapos niyan, ibinalik na rin yung brake caliper natin, tapos na. So ito pala yung breakdown ng mga nagastos natin. Medyo may kamahalan lang yung mga pyesa, pero at least sigurado tayong legit na SGP yung nabili natin. Tapos meron pa tayong free shirt galing sa Suzuki. Pwede rin naman tayong gumamit ng ibang brand na reliable, marami namang maganda dyan. Tapos pwede rin tayong mag DIY para mas makatipid, diba? So I think that is it for this video mga bro. Sana nakatulong ako sa inyo, and kung oo, please hit the like button, mag-comment, share, and subscribe dito sa channel natin. And ayun lang, thank you all for watching mga bro. Bye bye.